Grade 3 GMRC Weekly Test, Term 1, Week 6. GMRC. Panuto. Basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing gampanin ng isang bata sa paaralan? A. Maglaro araw-araw. B. Mag-aral ng mabuti. C. Magbenta ng pagkain. Number 2. Ano ang dapat mong gawin kapag nagsasalita ang iyong guro sa unahan? A. Makipag-usap sa katabi. B. Makinig ng mabuti. C. Matulog sa upuan. Number 3. Paano mo maipapakita ang pagpapanatili ng kalinisan sa silid-aralan? A. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. B. Iwanan ang kalat sa ilalim ng mesa. C. Isulat ang pangalan sa dingding. Number 4. Alin sa mga ito ang tamang gampanin tuwing may pangkatang gawain? A. Pumasok ng pabalagbag. B. Pumila ng maayos at huwag makipagtulakan. C. Sumingit sa unahan ng linya. Number 5. Paano mo pangangalagaan ang mga aklat at gamit na hiniram sa silid-aklatan o library? A. Sulatan at gupitin. B. Ingatan ang mga ito at ibalik sa tamang oras. C. Iwanan sa palaruan. Number 6. Ano ang tamang asal kapag pumapasok sa pinto ng paaralan o silid-aralan? A. Pumasok ng pabalagbag. B. Pumila ng maayos at huwag makipagtulakan. C. Sumingit sa unahan ng linya. Number 7. Nakita mong nahulog ang mga papel ng iyong guro.
Ano ang iyong gagawin? A. Panoorin lang ang guro. B. Tulungan ang guro na pulutin ang mga papel. C. Tawanan ang nangyari. Number 8. Bakit mahalagang gumawa ng takdang aralin, homework sa bahay? A. Upang may maipakita sa guro at mapatunayan na natuto sa klase. B. Upang hindi mapagalitan ng magulang. C. Upang mapuno ang kwaderno ng sulat. Number 9. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paggalang sa watawat ng Pilipinas tuwing flag ceremony? A. Maglakad-lakad habang kumakanta. B. Tumayo ng tuwid at ilagay ang kanang kamay sa dibdib. C. Makipagkwentuhan sa katabi. Number 10. Ano ang dapat gawin kung hindi naintindihan ang leksyon ng guro? A. Umiyak ng tahimik. B. Magtaas ng kamay ng may paggalang at magtanong sa guro. C. Huwag na lang pansinin. Ikalawang bahagi ng pagsasanay. Panuto. Punan ang tamang salita mula sa kahon upang mabuo ang kaisipan. Ang mga salita sa loob ng kahon ay guro, basura, oras, kaibigan, igalang. Number 1. Ang tamang mag-aaral ay pumapasok sa tamang blank upang hindi mahuli sa klase. Number 2. Dapat nating blank ang opinyon at ideya ng ating mga kaklase. Number 3. Sumunod sa mga panuto at gabay na ibinibigay ng ating blank. Number 4. Pulutin ang blank na nakikita sa sahig kahit hindi ikaw ang nagtapon nito. Number 5. Maging mabuting blank sa lahat ng mag-aaral at umiwas sa pakikipag-away.
Ikatlong bahagi. Panuto. Itapat ang sitwasyon sa hanay A sa tamang gampanin sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.